Kumusta na po kayo mga mahal po naming kapatid? Isa pong masaya pong pagbati, maligayang Pasko po sa inyo kahit na hindi pa 25. Malapit na po. Nawa po ay nasa mabuti kayong kalagayan, ganoon din po ang inyo pong mga mahal sa buhay. Welcome po sa atin pong live worship dito sa True Gospel Church at purihin po ang Panginoon sapagkat mayroon tayong muling pagkakataon na ganito para purihin, pasalamatan natin ang Diyos na lumikha sa atin, nagbigay ng buhay po sa atin. Pero bago po yan mga kapatid, umpisan po natin muna sa opening prayer. Kasama natin ngayon si Sister Maureen from Bicol. Yeah. Paano mo binabati yung kumusta kayo sa Bicol? Maray na aldaw po sa Indong Gabos. Yun. Amen. Sa kami naman, naimbag nga aldaw kinyayo ang amin ita. Kamsat. Amen. Yeah. At asin na po Diyos, kadwaan tayo ta. Amen. So let's pray. Amen. Hallelujah. Let's bow our head and feel the presence of the Lord. Father God, salamat po sa araw na ito na pinagkaloob niyo po sa amin. Salamat po sa buong linggo na ito. At kayo po ay papapurihan namin ngayong araw na ito. Kayo lamang po ang mapapurihan, O God. Anointing po para po kay Pastor Steve na mag-preach po ng inyong word. Bigyan niyo po siya ng clear voice and lahat ang anointing po para po kay Pastor Steve at sa worship po na si Sister Lisa and Ashley and para po kay Jeline, para po sa technical and sa good internet connection po sa Yes, God. anointing po para po sa lahat. Touch us, O God, as we hear your voice. Maunawaan po namin ang inyong salita at magkaroon po kami may pasamuhay po namin ng maayos ay ito, O God. Salamat po sa inyong sa buhay po, sa lahat po ng buhay ng bawat isa, O God. Thank you po, O God. Maraming salamat po. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Thank you. Amen. Hallelujah. Handang-handa na po ba kayo mga mahal po namin kapatid? Yes. At ito si Sister Lisa, so excited na talagang there's an anointing here. Nawa ganoon din po sa inyo dyan. Amen. Hallelujah. Maganda po ang atin pong mensahe ngayon. So we'll see you after na po ng atin pong worship. So do the watch party sa inyo pong mga, para mapanood din po ito ng inyong mga kaibigan, lalo na po ng inyong pong mga mahal sa buhay. God bless. Amen. Hallelujah! Kumusta, kabayan? At lahat po ng mga nanonood kahit hindi kabayan, ha? So, magandang tanghali po. Blessed be the name of the Lord. So, we will again worship. We will have this worship service to honor and to praise our Lord, to worship Him in spirit and in truth. So, sabi po sa Luke chapter 4, verse 8, Jesus answered, "It is written, worship the Lord your God and serve Him only." So, tayo po ngayon ay magpupuri sa ating Panginoon. At samahan niyo po ako sa maiksing panalangin. Panginoon, salamat Panginoon sa pagkakataon na ito muli, O Lord God. Salamat sa aming buhay, O Lord God. Lord, cleanse us, O Lord God, and help us, O Lord God, to worship you in spirit and in truth, O Lord God. Without you, we are nothing, Panginoon. Lord, maraming salamat sa umagang ito, O Lord God. Puspusin mo kami ng iyong banal na Espiritu Santo, O Lord God. Lord, sa aming pag-awit, O Lord God, maranasan namin, Panginoon, ang iyong presensya, O Lord God. Your glorious power be upon this place. Your glorious power be upon our lives, O Lord God. Maraming salamat, O Lord God. Muli, Panginoon, this is an offering for you, O Lord God. Sa iyo lamang, Panginoon. Tinataas namin ang aming pagsamba. Oh, hallelujah! Let's say hallelujah to the King of Kings, to the Lord of Lords. Welcome, Holy Spirit. Yes, oh Jesus. Three wise men seeking truth, they traveled
No one on earth deserves the praises that I sing. Jesus, may you receive the honor that you're due. Oh Lord, I bring an offering to you. I bring an offering. I bring an offering to you. I bring songs to my King. No one on earth deserves the praises that I sing. Jesus, may you receive the honor that you're due. Oh Lord, I bring an offering to you. Yes, so Lord, we bring an offering to you, O Lord God. A pure heart, O Lord God. Worship you, O Lord. We worship you. Hallelujah. You are holy God. Truly, O God, you are magnificent. You are wonderful. You are faithful. Oh, yes, oh Jesus. Oh Jesus, we continue to worship you. Yes, we will raise our voice in singing. We will raise our hands worshiping you. Holy, holy are you, Lord. The whole earth is filled with your glory. Let the
Hallelujah. Hallelujah to the King of Kings. Oh, the Lamb of God who take away the sins of the world. Hallelujah. Oh, there is no one like you. There is no one like you, God. So, Jesus. We bless your holy name. Pinupuri ka namin, Panginoon. Sinasamba namin ang iyong dakilang pangalan. Ama naming nasa langit, sa oras na ito, Panginoon, kami po ay humihingi ng tawad sa amin pong mga pagkakasala. Yes, Lord. Sa marami po naming pagkukulang, Panginoon, sa inyo. Amen, Lord God. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa aming mga naisip, nagawa, Panginoon, Yes, Lord. na hindi po naging kalugod-lugod po sa inyo. Alam niyo po, Panginoon, ang amin pong buhay. Kilala mo ang bawat isa sa amin. Sa loob pa lamang ng sinapupunan ng aming mga magulang, ng aming ina, Panginoon, kilala niyo na kami. Hanggang sa oras na ito, Panginoon, wala kaming maitatago sa inyo, Panginoon. Alam po namin na kami ay nanggaling sa alabok at babalik din po kami sa alabok. Maikli lamang po ang amin pong buhay sa bundok ito. Amen. Maging Panginoon, marami kaming mga kakilala, mga mahal sa buhay, na dati po namin nayayakap, nakikita, nakakausap, subalit nauna na po sila sa amin. Yes, Lord. Di na namin sila muling masisilayan. Alam po namin, Panginoon, ang buhay namin sa daigdig na ito, maikli lamang, at patuloy mong ipinapaalala sa amin, Panginoon, ayon sa iyong salita, na hindi ito ang amin pong tunay na bayan. Nakikipamayan lamang kami rito. Yes, Nawa po, Panginoon, bago mo man lamang kami, kunin bago man lamang malagutan ang amin pong hininga, masumpungan mo kami na naglilingkod sa inyo. Masumpungan mo kami na lumalakad po sa liwanag. At ang lahat ng mga bagay na hindi po kalugod-lugod sa inyo ay amin na pong naisuko. Subalit, Panginoon, sa napakaraming mga suliranin na pinagdaraanan po namin minsan, nahihirapan po kami. Kaya humihingi po kami ng habag po sa inyo at ng kalakasan. Salamat po, sapagat nandyan po kayo lagi, nandyan po ang inyo pong banal na espiritu na nagpapaalala sa amin, nagtuturo sa amin, patuloy na nangungusap po sa amin. Amen. Kaya po sa oras na ito, Panginoon, kahabagan mo kami. Yes, Lord. Salamat po sa iyo pong biyaya. Amen. Ang iyong mga anak, Panginoon, na nanonood ngayon, alam mo ang kanila pong kalagayan. Amen. Alam mo ang katayuan po nila. Kayo lamang, Panginoon, ang lubos na nakakilala, Panginoon, sa oras na ito. May mga nanay, Panginoon, na dumadalangin sa kanila pong mga anak na may sakit. Ikaw ang magpagaling, Panginoon. Mayroon pong mag-asawa, Panginoon, na hindi po magkasundo, Panginoon, at hindi po nag-uusap sa mahabang panahon. Panginoon, ikaw ang siyang kumilos, magpagaling ka, mag-restore ka ng relationship, Panginoon, na winawasak ni Satanas. Kaya, Panginoon, sa oras na ito, kumilos ka. Kung paano mo kami pinapatawad, Panginoon, tulungan mo kami, turuan mo kami na magpatawad din, Panginoon. Amen. Kaya sa oras na ito, Panginoon, dalangin ko po, Panginoon, sa aking mga kapatid na nanonood, asan man sila dako naruroon ngayon, kumilos ka at magpakahayag ka, magligtas ka, Panginoon. Salamat po, patuloy namin inaalala ang amin pong bayan. Yes, Lord. Patuloy mong pagalingin, Panginoon, bigyan ng karunungan ng mga namumuno, maging, Panginoon, sa mga OFW na tulad mo namin, Panginoon. Patuloy mo kaming samahan, Panginoon, makahanap nawa kami, Panginoon, ng pabor sa mata, Panginoon, ng amir ng mga namumuno. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito, kumilos ka, magpakahayag ka, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Give the Lord a hand clap of praise. Wow! Purihin ang Panginoon. There's an anointing here. Give the Lord a hand clap of praise.
Hallelujah. Thank you for tuning in po sa inyo muli mga kapatid. Kung kayo po'y nanonood ngayon, do the watch party. Sapagkat naniniwala po ako na mayroon pong gagawin ng Diyos po sa atin ngayon. Magpapagaling po siya. At siya po ay magliligtas po. Sapagkat alam po natin na ang Panginoon ay patuloy na kumikilos. Ngayong araw na ito, gusto ko pong ibahagi po sa inyo ang title po ng atin pong mensahe. Paano ang Pasko kung ganito ang kalagayan ng buhay? Paano ang Pasko kung ganito ang kalagayan ng buhay? Nung nakaraan po, pinag-usapan natin, paano ang Pasko kung wala ka? Pero ngayon, ang pag-aaralan po natin, paano ang Pasko kung ganito ang kalagayan ng buhay? Ang daming problema, mga alalahanin parang walang katapusan. Tila ba ang salot na ating pinagdadaanan ay wala pa ring linaw? May nagsasabi na mayroon na daw vaccine, pero mayroon pa ring ayaw naman nangangamba na magpabaksin. At napakatagal na ang daming idinulot nitong salot na ito na perwisyo sa atin. At dahil po rito mga kapatid, marami pong mga alalahanin naging pabigat sa atin pong buhay. Inabutan na tayo ng Disyembre. At nandito pa rin tayo sa sitwasyon na ito, hindi pa rin nakakabangon. Wala pa rin linaw hanggang ngayon. Tinatanong po natin minsan, maaring tinatanong po ng iba, nasaan ang Diyos? Kung mayroong mabuting Diyos, bakit ipinahintulot ang bagay na ito? Ang pinag-uusapan po natin mga kapatid, ang title po ng atin pong mensahe ay paano ang Pasko kung ganito ang kalagayan ng buhay? Ano po ba ang kalagayan mo ngayon? Ano po ba ang pinagdaraanan mo ngayon? Nadadamo mo ba ang himig o diwa ng Pasko? Meron po sa atin marahil taon-taon, pagsapit ng Disyembre, masayang nakikita natin, nakakasama natin ang atin pong mga mahal sa buhay. Subalit, ngayong Disyembre, tila baga iniisip na lamang natin yung mga magagandang alaala nung panahon na tayo'y nagdidiwang pa ng Pasko. Mga kapatid, pakinggan niyo pong mabuti. Mabilis po ang panahon. Sa loob po ng isang taon, marami pong pwedeng mangyari. May mga pamilya na dati excited po sila sa pagdiwang ng Pasko. Subalit mayroon pong narinig na aral ng 5 minuto lamang o 7 minuto, nagbago na ang pananaw at wala ng Pasko para sa kanila. Dati-dati ay mayroon pong mga Christmas light na nilalagay. Pero nagbago ang pananaw. Kaya yung mga magagandang mga moment ay tila baga parang ala-ala na lamang sapagkat wala na ang Pasko. Ano ang pinagdadaanan mo ngayon sa buhay? Paano ang Pasko kung ganito ang kalagayan ng buhay? Let us pray. Pare God, sa oras na ito, naniniwala po kami na ikaw ay kikilos sa bawat puso ng aking mga kapatid na nanonood ngayon, nakakarinig ng boses kong ito. Lord, sa oras na ito, give me honest conviction and clear speech so that I may preach your word with power and boldness. Let your anointing flow, O God. Sa oras na ito, in the name of Jesus, O God, ikaw lamang ang siyang may taas mga purihan. Salamat sapagat ang iyong salita ay ilaw at tanglaw ng aming buhay sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Paano ang Pasko kung ganito ang kalagayan ng buhay? Paano mo bababatiin ng Merry Christmas o maligayang Pasko? Kung titingnan mo ba ang iyong kalagayan ngayon ay maligaya nga ba? Maaring ikaw ay ngumingiti na tila ba ay okay lang ang lahat.
Pero pag sarado ng pinto, mag-isa ka na lamang, walang nakakaalam, mabigat pala ang iyong pinagdadaanan sa buhay. Sabi mo, okay lang ako, pero ang totoo, hindi ka okay. Pinipigilan mong umiyak, pinipigilan mong maglabas ng saloobin. Mga kapatid, walang problema ang maglabas po ng saloobin. Lalong-lalo na po na hindi po masama ang umiyak o lumuha. Yan po ay parte po ng one of the area po ng atin pong buhay. Kasama po yan sa atin pong emosyon. Ito, makikita natin mga kapatid, paano mo mababatiin ng Merry Christmas o maligayang Pasko kung unang-una, sira ang plano. Sino po sa atin ang nagplano na ito yung gusto mong mangyari, ito yung pupuntahan mo, ito yung gagawin mo, pero sa isang iglap, dahil kay Corona, nabago ang lahat. Nasira ang lahat. Ano po ba ang plinano mo? Marami po ang nagplano po sa atin. Lalo pong mga kasamahan po naming mga OFW na magbakasyon, umuwi ng Pilipinas para makapiling makasama ang atin pong mga mahal sa buhay upang sa hapagkainan makasama natin silang kumain ng queso de bola, mga masarap na spaghetti at mga lechon at kung ano-ano pa. Subalit, sira ang plano dahil sa kalagayan. Mga kapatid, nobody can promise tomorrow. Hindi mo matitiyak kung ano ang pwedeng mangyari. Dito na pagtanto ng maraming tao na ang dapat talagang ipagkatiwala ng tao sa kanyang buhay, ang dapat nating pagtiwalaan na higit ay ang Diyos, hindi ang mga pinuno, hindi ang kayamanan o anuman, sapagkat sa isang salot na ito, marami po siyang sinira na hanggang ngayon wala pa ring linaw. Dito natin makikita na tayong mga tao ay kailangan ng Diyos. Kung wala ang Diyos sa atin pong buhay, mga kapatid, wala nang halaga, wala nang kwenta ang lahat ng bagay sa mundong ito. Dito natin makikita, mga kapatid, nung likhain tayo ng Diyos, idinisenyo niya na kailangan po natin ng relasyon, makapiling natin siya, sapagkat alam po ng Diyos na ang marami tayong pagdaraanan na mga iba't ibang mga suliranin sa mundong ating ginagalawan. Paano ang Pasko kung ganito ang kalagayan ng buhay? Hindi kayo magkasundo ng iyong asawa, ang mga anak mo'y malayo ang loob sa iyo, ang mga magulang ay hindi nag-uusap, ang trabaho, sira ang trabaho, maraming mga utang, maraming mga bayaran. Paano na ang Pasko? Nasaan ang Merry Christmas? Kung ako kayo po ngayon ay nanonood, at kayo po ngayon ay pinagdaraanan niyo po ito, para sa inyo po ang mensahe na ito, sapagkat mayroon pong good news ang Panginoon po sa inyo. Naririnig mo ang boses na yan na para bang sinasabi ni Satanas, huli na ang lahat. Hindi ka na makakabangon, ganyan na talaga ang iyong kasasawian. Paano ang Pasko kung ganito ang kalagayan ng buhay, sira ang plano? Alam niyo po ba sa Biblia, mga kapatid? Let me read that. In the book of Matthew chapter 1 verse 18 to 25, the Bible says, The birth of Jesus Christ took place in this way. His mother Mary had been promised to Joseph in marriage, but before they were married, Mary realized that she was pregnant by the Holy Spirit. Her husband Joseph was an honorable man and did not want to disgrace her publicly, so he decided to break the marriage agreement with her secretly. Joseph had this in mind when an angel of the Lord appeared to him in a dream. Then angel said to him, Joseph, descendant of David, don't be afraid to take Mary as your wife. She is pregnant by the Holy Spirit.
She will give birth to a son, and you will name him Jesus. He saves, because he will save his people from their sins. All this happened so that what the Lord had spoken through the prophets came true. The virgin will become pregnant and give birth to a son, and they will name him Emmanuel, which means God is with us. When Joseph woke up, he did what the angel of the Lord had commanded him to do. He took Mary to be his wife. He did not have marital relations with her before she gave birth to a son. Joseph named the child Jesus. Dito po, salamat po. Thank you for the reading of Scripture. Thank you for the reading of Scripture. Thank you, Julian, anak. Now, dito makikita natin in verse 18, mga kapatid, na sabi rito, the birth of Jesus Christ took place in this way. His mother Mary had been promised to Joseph in marriage. But before they were married, Mary realized that she was pregnant by the Holy Spirit. Alam po natin ang kwento na ito pong si Mary ay dalaga. Most probably nung panahon po na yon, kasi noong mga kultura nila nung panahon na yon ay simula sa 14, 15, 16 sila po yung nag-aasawa na. Most probably sabi po ng mga schooler nasa 16 to 15 years old po lamang siya. At nakilala niya na ito si Joseph, mayroon ng arrangement, nakilala ng mga magulang at siya po ay nakatakda ng ikasal. Subalit, habang siguro na mayroon po siyang ginagawa, ano man ang kanyang ginagawa, napakita sa kanya, sabi ng Biblia, ang anghel ng Panginoon na si Gabriel, na ang sabi ay ganito, siya ay magdadalang tao, kaya ang sabi niya, paano nangyari nito? Sapagkat ako ay dalaga. Sabi niya, ang banal na Espiritu ay overshadow you, the Holy Spirit will overshadow you. Sabi niya, let it be. Kung ano ang kalooban ng Diyos, maganap sa akin. Nakita natin itong si Maria, na bagamat mayroon po ang plano ay napakaganda ng isang dalaga na panahon na yon, yung kanya pong iniirog na si Joseph ay nakatakda ng ikasal, pero paano niya ito ipapaliwanag? Kung isipin natin, akala natin ay, wow, napakaganda niyan. Hindi po ganun kadali yun. Paano niya po ipapaliwanag ito? Think about it. Napupunta siya kay Joseph. Alam mo, Joseph, buntis ako pero ang Diyos ang may kagawan nito. Pupunta siya sa kanyang mga magulang, buntis ako pero ganito ang kalagayan. Sino po ang maniniwala sa kanya? Kung ganun po ang kanya pong sasabihin. Pero ang sabi po ng Biblia, mga kapatid, makita natin na her husband, Joseph, was an honorable man and did not want to disgrace her publicly. So he decided to break the marriage agreement with her secretly. Mga kapatid, nung panahon na yon, ikaw ay engaged pa lamang, matibay na. Na parang ang inihintay na lamang ang seremonyal. Pero yung engagement na yon, mga kapatid, matibay na, nakasunduan yon. Kaya alam din po ng Diyos kung sino ang kanyang pipiliin, si Joseph, sapagkat sabi po ng Biblia na mabuting tao siya. At ayaw niyang mapahiya si Maria, ayaw niya marahil na may mangyaring masama sa kanya dahil alam po natin na ang pwedeng maging parusa nung panahon na yon ay she will be stoned to death. Yan po ang punishment po noon. Pero habang iniisip po niya ito, mga kapatid, sabi po ng Biblia, maliwanag na ang sinasabi po ng Biblia, Joseph had this in mind when an angel of the Lord appeared to him in a dream. Doon nagpakita po ang anghel kay Mary, ito po yung appearance, hindi po sa dream. Pero kay Joseph po sa magitan po ng panaginip, then the angel said to him, Joseph, descendant of David. Descendant po ng David, ni David po ito eh. Judah po ang kanila pong, yung tribe po niya. Don't be afraid to take Mary as your wife. She is pregnant by the Holy Spirit. So the Bible says, she will give birth to a son and you will name him Jesus. He saves because he will save his people from their sins. So dito makikita natin, mga kapatid, na nangusap ang anghel mismo ng Diyos kay Joseph. Kailangan po ang mangusap talaga rito ay anghel. Hindi kung sinong tao o sino lamang, sapagkat
Kahit sinong tao, kahit magulang pa ni Mary yan, o magulang mismo ni Joseph o kapatid niya, hindi siya maniniwala. Kaya kailangan po niya ng supernatural. Kailangan niyang ma-experience po yon at na-experience po niya sa magitan po ng panaginip at sumunod po siya sa kalooban ng Diyos. And the Bible says, all this happened so that what the Lord has spoken to the prophet came true. The virgin will become pregnant and give birth to a son, and they will name him Emmanuel, which means God is with us. Kasama natin ang Diyos. That was written in the book of Isaiah chapter 7 verse 14. One of the major prophets in the Old Testament, Isaiah prophesied already. 100 years ago, ilang daang taon ang lumipas at ito'y nagkaroon ng katuparan. Pinaliwanag ko po yan nakaraan in the book of Genesis pa lamang. Nag-umpisa na po doon ang unang-una na propesya patungkol sa Panginoong Hesus at patungkol sa isang babae. At ito nga ay nagkaroon ng kaganapan sapagkat ang plano ng Diyos ay kailangan pong maganap at wala pong makakapigil. Yung plano natin, ang dami pong mga nangyayaring hindi po minsan nagkakaroon ng katuparan. Pero yung plano ng Diyos, mga kapatid, tiyak na magkakaroon ng katuparan at walang makakapigil kahit na pagsamahin mo lahat ng demonyo sa impyerno. Amen? Hallelujah. Now, when Joseph woke up, he did what the angel of the Lord had commanded him to do. He took Mary to be his wife. Na sila po ay nagsama na, mababasa po natin sa Biblia na nagkaroon pa sila ng maraming mga anak. Nagkaroon po siya ng 3 pang anak na lalaki at 2 babae. It's recorded in the Bible. Pero marami po sa atin, hindi na natin alam yun. Pero isa nga po mga kapatid, si Santiago, half-brother po ng Panginoong Hesus yan, o si James, na nagsulat po ng Book of James. Nasa Biblia po yan, pero itinago po sa atin. Inilihim po. Pero ito po ang katotohanan mga kapatid. Kaya po ang sabi po ng Biblia, he did not have marital relations with her before she gave birth to a son. Joseph named the child Jesus. Number 2. Ito ang totoo. Paano ang Pasko ganito ang kalagayan ng buhay? Sira ang plano. Pangalawa, sinisira din ni Satanas ang buhay natin. Meron kang magandang plano? Has been said that you cannot defeat your enemy if you cannot define your enemy. Satan is very cunning, deceitful, deceiver po yan. At dito po makikita natin mga kapatid, sa pangalawang puntos natin, sinisira din ni Satanas ang buhay natin. Meron kang magandang plano? Ang plano ni Satanas, sirain ang plano mo. Sirain ang pamilya mo. Kinakalaban kasi natin kung minsan mga kapatid, yung tao. Without knowing it, that there is spirit behind. We wrestle not against flesh and blood. Sabi po ng Biblia, if you study the book of Ephesians chapter 6, mga kapatid. Kaya po mga kapatid, sabi po ng Biblia, here, in Matthew chapter 2, the Bible says, ng panahong, chapter 2, verse 1 in English here. Here, the Bible says, Jesus was born in Bethlehem in Judea when Herod was king. After Jesus' birth, wise men from the east arrived in Jerusalem. The Bible says, wise men arrived in Jerusalem. Sila po yung mga pantas. Hindi po sinabi doon kung 3, 2 o 4. Ang sabi po ng Biblia, after Jesus' birth, wise men from the east arrived in Jerusalem. Sabi po ng iba daw ay yan daw ay si Melchor, Gaspar at Baltasar. Wala pong sinasabi po ganun ng Biblia mga kapatid. At hindi rin po sila 3 kings, hindi po sila mga hari mga kapatid. Sila po ay mga wise men. Hindi rin po sila 3. Hindi po binanggit o sinabi po ng Biblia kung ilan po sila. Pag-aaralan po natin yan sa susunod, isa-isayin po natin. They asked, ito yung ano nila, where is the one who was born to be the king of the Jews? We saw his stars rising and have come to worship him. Sila ay pumunta doon para sumamba, para sambahin. We saw his star rising, have
rising and have come to worship him. When King Herod and all Jerusalem heard about this, they became disturbed. He called together all the chief priests and the expert in the scriptures and tried to find out from them where the Messiah was supposed to be born. Messiah kasi mga kapatid, even from the Old Testament, alam po nila ito na ipinangako ng Diyos sa kanila na darating po ang Messiah na ang ibig sabihin mga kapatid ay Christ. Sa Greek word, Messiah kasi sa Hebrews, kaya nga po Jesus Christ. Jesus, yung pangalan niya, Christ, hindi po niya apelyido yon. Yung Christ, title po niya yon. Nang ibig pong sabihin, Christ means the anointed one o yung tagapagligtas. Ipinangako po ito ng Diyos sa kanila. At ito po ay nasusulat sa kanila pong kautusan. And the Bible says, and the expert in the scriptures and tried to find out from them where the Messiah was supposed to be born, they told him in Bethlehem, in Judea. The prophet wrote about this. Bethlehem in the land of Judah, you are by no means least among the leaders of Judah. A leader will come from you. He will shepherd my people Israel. Then Herod secretly called the wise men. Wise men po ha, hindi po sinabing tatlo sila. Mamamaya makikita po natin doon bakit nagkaroon tayo ng assumption na gano'n na bakit tatlo siya. And found out from them exactly when the star had appeared. As he sent them to Bethlehem, he said, go and search carefully for the child. When you have found him, report to me so that may go and worship him too. I want you to notice this verse mga kapatid. Mayroon mayroon po rito, para bang kung atin pong pakikinggang mabuti ay, it seems so beautiful word. Pero hindi dahil magandang pananalita, mahinahon ay kapanipaniwala na. Marami pong mga nadadaya dahil ang atin pong nagiging basihan kung minsan ay yung mga magagandang salita at mga promises. Amen. Mag-ingat po tayo. Hindi dahil mapupungay ang mata at magagandang magsalita ay tilabaga parang totoo na. The Bible says, go and search carefully for the child. When you have found him, report to me so that, notice the word, I may go and worship him too. Sino po ang nagsasalita nito? Si Herodes or si King Herod. Itong Herodes na ito, itong hari na ito, isa to sa napakasamang naging hari po ng Israel. Actually, hindi, naman siya, puppet king lang siya. Hari siya, pero under pa rin po sila ng Roman Empire on that time. At itong si Herodes na ito ay bukod sa sakim na, sugapa sa posisyon. Kaya pati ang kanyang sariling anak, ipinapatay niya. Kaya ang sabi po ng Biblia, here, kung titingnan po natin mga kapatid, Kung titingnan po natin mga kapatid, next slide. Kung dito makikita natin, next slide. Now, dito natin makikita mga kapatid, na ang number 2 po natin, nasira yung plano natin unang-una. Pangalawa, sinisira din ni Satanas yung plano natin. Bakit? May plano din si Satanas. Ang sabi po sa verse 8 sa Tagalog, balik mo doon anak, dito. Sa Tagalog. Yeah, here. Sa Tagalog, verse 8. Now here, pansinin po natin mabuti. Pagkatapos siya ay pinapunta niya sa Bethlehem na ganito ang bilin. Hanapin ninyong mabuti ang sanggol kapag natagpuan ninyo siya. Ipagbigay alam agad ninyo sa akin upang ako man ay pumunta roon at sumamba rin sa kanya. Napakaganda Pero alam po natin ang kanya pong ugali, ang kanya pong itong haring ito, masama ito Ito kasi yung plano ni Satanas Kung kinakailangan na gawin niya ang lahat ng paraan, kahit na magagandang mga pananalita, masira lang ang iyong buhay, mawasak lamang niya ang iyong pamilya, gagawin niya ito. Kaya mag-ingat po tayo sa atin pong mga binibit, sa atin pong mga kasama at mga pinapaniwalaan. Mag-ingat po tayo. Si Herodes po mga kapatid, ito napakagandang kanyang salita pero hindi ito kapanipaniwala. Masamang hari ito
At sabi po ng Biblia mga kapatid, John chapter 10 verse 7, the thief purpose. The thief na tinutukoy po rito, walang iba kundi si Satanas. Ano yung purpose niya? Is to steal and kill and destroy. Kita niyo yung purpose po niya? To steal, to kill, and to destroy. Ano yung kanyang nanakawin? Ano yung kanyang sisirain? Ano yung kanyang papatayin? Lahat ng aspekto sa iyong buhay, wala siyang magandang purpose o layunin sa iyo, kundi wasakin ang iyong buhay. What are you going to do? If you are under attack, when the devils of hell ay nasa sa iyong harapan, sirain ang iyong pamilya, anong gagawin mo? Saan ka pupunta? Pagdating ng panahon na iyon. The thief purpose is to steal and kill and destroy. My purpose, sabi ng Panginoon, is to give them a rich and a unsatisfying life. Other versions, abundant life. Kaya lamang pupunta rito ang magnanakaw para magnakaw, pumatay at manira. Naparito ko upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay na masaganang lubos. Hallelujah. Kaya ang sabi ng Panginoon, my sheep hear my voice, I know them, and they follow me. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Nakita niyo mga kapatid, kung mayroon kang plano sa iyong buhay, may plano din si Satanas. Nagplano ka, pero sa isang iglap, lahat ng plano mo nasira. Hindi lamang ikaw ang nasira ang plano, marami ka rin katulad ang nagplano na nasira, napigilan. Wala tayong nagawa dahil kay Corona. Isn't it? Mayroon po sa atin na ang atin pong career ay paakyat na eh. Paganda na sana, pero sa isang iglap na bago. Maganda na sana ang ating mga gawin, ang ating mga plano gagawin, bibisitahin or bakasyon. Pero sa isang iglap, anong nangyari? Nawala. Ngayon, sino po ang atin pong sisisihin? Nakatira po tayo mga kapatid sa mundong punong-puno ng kasamaan. At bukod po dyan mga kapatid, nandyan pa si Satanas na hindi humihinto para sirain, wasakin, nakawin ang lahat sa iyo. At gagawin niya ang lahat para sirain ang iyong buhay. The Bible says in Timothy chapter 3 verse 13, but evil people and folly preachers will go from bad to worse, and they mislead people and are themselves misled. And samantalang ang masasama ay lalo namang magpapakasama, at ang manlilinlang ay patuloy na manlilinlang, at sila man ay malilinlang din. Bukod dito, marami pang mga taong manlilinlang, maraming mga mandaraya, maraming mga manluluko. Minsan ka na bang naloko? Amen. Huwag mong tingnan ang iyong katabi ngayon. Dahil sigurado ako kung hindi ka minsan naloko, ikaw yung nanloko. Amen. Sabi ng buhay, hindi ako ganun. Really? Sino po sa atin ang pinangakuan na lahat ng pangako ay tinupad? Nasaan na ang pangakong napako? Amen? Amen. You still remember that. Kung paano ka niluko. Kasi minsan, mabilis tayong magtiwala at mabilis mahulog ang ating loob. Napaniwala tayo. Nainganyo tayo sa mga kanilang mga sinasabi sa atin, ipinapakita sa atin. Ang ating kasing nakikita lamang ay yung mga panlabas. Pero the Bible says, for the Lord does not see as man see. For man looks outward, but the Lord looks at the heart. Hallelujah. Buti na lamang at ang Diyos ang tinitingnan niya ay puso. Kaya po mga kapatid, mag-ingat po tayo. Maliwanag ang sinasabi po ng Biblia na ang masasama ay lalo namang magpapakasama. Sino ba ang may kagawan nito? Itong salot na ito. Who knows kung itong pandemic na ito ay pandemic pala? Who knows? Tiyak ba tayo ngayon na itong pagkakatiwalaan nating vaccine na ito ay tiyak? Mayroong mga taong takot magpabaksin eh. Hindi natin alam. Sabi pa nga ng iba na nababasa ko na, ay dito na nag-uumpisa yung mark of the beast. Mga kapatid, hindi pa ito.
Sapagkat kung atin pong pag-aaralang mabuti po ang Biblia, mayroon pang salot na darating. Kaya better mga kapatid ng atin pong buhay ay nakasecured sa kamay po ng Panginoon kung pag-aaralan po natin mabuti po ang Biblia. Hindi po ito pananakot mga kapatid at hindi ko rin po hangarin ang makapanakit ng damdamin ng sinuman, kundi akin pong binabasa lamang ang salita po ng Diyos, simple and plain. And the Bible says mga kapatid, in Matthew chapter 2 verse 9, tuloy natin, after they had heard the king, they started out. The star they had seen rising led them until stop over the place where the child was. They were overwhelmed with joy to see the star. Notice the word, pagkakita pa lamang po nila ang star, they are overjoyed. Nagalak na po sila. Dapat maranasan po natin yun. Nakita pa lamang natin yung liwanag ng salita ng Panginoon. Dapat nag-uumpisa na yung kagalakan natin. Nagagalak lang kasi tayo pagka natanggap na natin yung pagpapala. Pagka nasa sa atin na, saka tayo nahagalak. Pero sa Panginoon, mga kapatid, hindi po ganon. Whatever we do, mga kapatid, we have to do it by faith. For the Bible says, for the just shall live by faith and not by sight. Amen? Now here, when they entered the house, they saw the child with his mother Mary. So they bowed down and worshiped him. They bowed down and worshiped him. Paano po sila nagpuri? Makikita po natin yung reverence, yung respeto, at hindi lamang yung respeto, yung pagtitiwala at pananampalataya. Kanino? Doon sa child na yun. Sapagkat ito yung mga pantas na ito, talagang marunong sila. Most probably, they are astrologers nung panahon na yon. They are maybe part somewhere in Persia nung panahon po na yon. Now here, the Bible says, so they bow down and worship him. Then they opened their treasure chest and offered him gifts of gold, frankincense, and myrrh. Dito tayo nagkaroon ng idea na kasi nung panahon na yon, ang regalo na nararapat sa isang hari ay ginto. Yung myrrh naman ay ginagamit ito para doon sa kanilang pag sila'y nagpupuri, itong ginagamit itong frankincense na ito. At pagka mayroon namang ibinuburol, ay ginagamit naman itong myrrh ito. So isip natin, ito yung mga mahalagang regalo, the best na mga gift na, ay, 3 kings sila. They are not 3 kings. We do not know kung sila po ay 3. Wala po tayong idea. Most probably they are, isipin mo kayo 3 hari, isa kayo 3 hari. Nagbigay, hindi po hari yun kung pag-aaralan po natin mapabuti mga kapatid. In history, in biblical, wala po. They were called wise men or pantas. May 3 haring nagsidalaw at ang bawat isa, hindi po 3 hari. 3 pantas. Yan po ang sinasabi po ng Biblia. Mga wise men sila, marurunong sila. How they become wise? Because they worship and bow down. Sumunod po sila. Sinunundan po nila yung star at hindi po sila naliligaw eh. Bakit hindi po sila naliligaw? Kasi sabi ng Biblia, ang naghahanap makakasumpong. Kaya ang sabi ng Biblia, if you diligently seek Him, you will find Him. Kung buong puso mo akong hahanapin, masusumpungan niyo ako. Hindi magtatago ang Panginoon. Pero ang paghahanap po ba natin ay buong puso natin bang hinahanap ang kaharian po ng Panginoon. Ano ba yung hinahanap natin? Malimit kasi ang hinahanap lang natin ay yung mga bagay sa mundong ito na naglalaho, pinag-uukulan natin ng panahon na sa isang iglaw, pwedeng mawala. Amen? Verse of the Bible says, God warned them in a dream not to go back to Herod. So they left for their country by another road. Napagtanto po nila. Bakit? Kasi nga, ang Panginoon binigyan po sila ng warning eh. Na wag po silang bumalik. Bakit? Kasi itong si King Herodes, masamang hari ito eh. Mapandin lang ito. Sigurado, papatayin po niya. At hindi lamang yun, tingnan po natin yung ginawa po niya mga kapatid. Di ba? Next. Makikita natin dito mga kapatid, na after the wise men were gone, an angel of the Lord appeared to Joseph in a dream. Get up, flee to Egypt with the child and his mother. The angel said, stay there until I tell you to return because Herod is going to search for the child to kill him. Yan yung plano niya. Hindi para mag-worship talaga. Para patayin. Bakit? Kasi ang akala niya mayroon nang hahalili sa kanya sa pagiging hari. Sakim kasi ito sa posisyon. Kaya nga pag ikaw ay
ikaw ay sakim ka doon sa posisyon na gusto mong marating, lahat gagawin eh. Kahit patalim, kumakapit. Matindi ito, masamang hari ito eh. Kita mo yung kanya pong pananalita. Yung espiritu ni Herodes hanggang ngayon, may mga espiritong ganito na ang motibo ay masama. Hindi po kalooban to ng Panginoon. Hindi ba natin pag nalalapit na ang Pasko, imbes na mayroong kapayapaan, maraming mga nakawan nangyayari. Kaguluhan niya, hindi kapayapaan. Ang Pasko means Paskwa, kapayapaan. Nasaan yung silent night? Walang silent eh. Bakit? Puro mga inuman, puro mga party. Yan yung gawain eh. Yung Pasko, the reason ng season, wala eh. Hindi masaya ang Pasko. Sabi ng iba, bakit? Walang pulutan, walang inuman. Yun ba yung kahulugan ng Pasko? Hello? Baka nagsisimba tayo, mayroon pa tayong hangover. Yan ba yung matatawag nating Pasko? If you are watching me right now, mga kapatid, magsisi tayo at magbalik loob sa Panginoon. Hindi kalooban ng Panginoon yan. Taon-taon na lamang yan ang ginagawa po natin. Ipagdiwang naman natin ang Pasko ayon sa kalooban ng Panginoon at unawain natin ang kahulugan. Once I was lost din sa mga bagay nito, akala ko kasi ganito, magsaya pag Pasko, ang saya, may mga exchange gift, may mga Christmas party, mayroon ang lahat ng sayan, pero walang Kristo sa iyong puso, walang Pasko. Kahit mayroon ka lahat. Maraming sapatos, maraming mga pagkain sa harapan mo, walang Pasko. Pero kahit wala yan sa iyo, walang Christmas party, walang Christmas carol, walang Christmas light, walang mga pagkain, pero mayroong Kristo, araw-araw ay Pasko. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Amen? Araw-araw ay Pasko. Di ba? Dito makikita natin, that night Joseph left for Egypt with the child and Mary, his mother, and they stayed there until Herod's death. This fulfilled what the Lord has spoken to the prophet. I called my son out of Egypt. Herod was furious when he realized that the wise men had outwitted him. He sent soldiers to kill all the boys. To kill all the boys in and around Bethlehem who were 2 years old and under. Based on the wise men's report, the star's first appearance. Kala natin kasi baby pa nung natagpuan, hindi na siya baby, child na siya. Si Kristo, kasi nag-travel po sila ng mahaba, nakikita lagi natin doon sa bilin, baby. He was not a baby anymore on that time, na nakikita po natin lagi. If you want to study biblical, mga kapatid, ito yung biblical. Na pag-aaralan po natin about Christmas. Ang ginawa po dito, makikita lang natin puro mga akala natin, kaligayahan, Merry Christmas, akala natin. Kaya kung titingnan po natin mga kapatid, mayroon pang nangyari. Lahat ng mga 2 years old na bababa doon sa part ng Bethlehem at yung palibot noon, pinapatay lahat nitong haring masamang ito eh. Think about it mga kapatid, kung yung kahit isa lang na bata doon, kasi itinago ang Panginoong Hesus doon sa Egypt. Nangusap kasi ang anghel ng Panginoon kay Joseph eh. Kaya nag-stay sila doon. Isipin nyo kung anong news na ito, massacre ito. Dahil lamang sa sakim sa posisyon itong si Herodes, pinapatay niya lahat ng mga 2 years old na mga batang lalaki pababa. Pero prophesied na po yun mga kapatid. Long time ago. Even in the book of Jeremiah, prophesied na po yan. Herod's brutal action fulfilled what God had spoken through the prophet Jeremiah. See that? A cry was heard in Ramah, weeping and great mourning. Rachel weeps for her children, refusing to be comforted for they are dead. Why? Mayroon kasing significant ito if I'm going historical dito, pag-aaralan rin mabuti. Kasi si Rachel, mga kapatid, nung ipinanganak niya yung kanyang bunsong anak na si Benjamin, nung kanya pong ipanganak ito, namatay po siya. At alam po natin na nag-umpisa po ang lahi po ng yung 12 tribes of Israel kay Jacob, na asawa niya si Rachel. Dito mayroon tong significant, saang part po yun, papunta po sila sa Bethlehem nung panahon na yon. Pero dito naman sa Bethlehem mismo mga kapatid, doon ipinagpapatay ang mga batang, mga lalaki na pababa. Pero doon din sa Bethlehem mag-uumpisa ang tagapagligtas. Hallelujah. Diba?
So here in Jeremiah, this is what the Lord says. A cry is heard in Ramah, deep anguish and bitter weeping. Rachel weeps for her children, refusing to be comforted, for her children are gone. So prophesied ito, fulfilled na ito mga kapatid. Amen? Now here in Jeremiah verse 16 to 17, mayroon pong promise kung ipagtutuloy natin dito. But now, hallelujah, this is what the Lord says. Do not weep any longer, for I will reward you, says the Lord. Your children will come back to you from the distant land of the enemy. There is hope for your future. There is hope for your future. With Christ, there is hope. Without Christ, there is no hope. There is no peace Amen. without Christ. Why? Because Jesus is the Prince of Peace. Amen. Gusto mo ng tunay na kagalakan? Gusto mo ng kaligayahan sa buhay? Huwag mo hanapin sa mga entertainment. Dinadaan kasi natin sa inuman, sa mga party, tsaka sa mga tagumpay sa buhay. Lahat yan ay mawawala, mga kapatid. Hindi yan ang tunay na tagumpay. Hindi yan ang tunay na kapayapaan at kagalakan ng buhay. Ang tunay na kapayapaan at kagalakan ng buhay ay masusumpungan lamang sa Prince of Peace, at that is the Lord Jesus Christ. Amen. Give the Lord a clap of praise. Now him, there is hope for your future, says the Lord. Your children will come again to their own land. Hallelujah. There is hope, mga kapatid. Di ba? Now in Romans 8:20, the Bible says, against its will, all creation was subjected to God's curse, but with eager hope. Hallelujah. Nabigo ang sangnilikha, hindi dahil sa kagustuhan nito, kundi dahil itinulot iyon ng Diyos. Gayunman, nagbigay na siya ng pag-asa. Hallelujah. Nagbigay na ng Diyos ng pag-asa. May pag-asa pa ba tayo? Yes. Bakit? Nagbigay ang Diyos eh. Pero ang sannilikha, mga kapatid, nabigo. Gusto mong i-pursue? Gusto mong gawin ng lahat ng iyong best mo? Mabibigo ka lamang. What does it profit to a man when against the whole world and loses his own soul? Kahit na yung tagumpay mo, pinapangarap mo, pwede mong sabihin masaya ka na. Pero kahit makamit mo ang pangarap mo na yan, hindi yan ang magbibigay sa iyo ng tunay na kagalakan at satisfaction in your life. Because there is a vacuum of the human heart that no one can fill the emptiness without Christ. Hindi mahupunan ang kulang na yan. Hinahanap natin sa ating asawa, hinahanap natin sa ating career. Pero mga kapatid, mabibigo ka lang. Bakit? Kaya nga pag nag-i-expect ka, nabibigo ka eh. Why? Lubos ka nag-i-expect doon. Masama ba mag-expect? Of course hindi. Pero yung ipagkatiwala mo ng lahat ng yun, yan ang nangyayari kaya ka nabigo. Kasi ang pagtitiwala ng lubusan sa lumikha lang sa iyo at nagbigay ng buhay sa iyo. At kapag ginawa mo yan, mga kapatid, simula noon, kahit kailan, hanggang ngayon, wala pang nabigo. Ulitin ko yan. Simula noon hanggang ngayon, kahit kailan, wala pang nabigo ang nagtiwala sa Panginoon. Amen. Walang makapag-ihiwalay sa pag-ibig ng Diyos sa iyo. Hindi ng kagutuman o hindi maging ang kamatayan. Amen. Yan ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Sapagkat siya lang ang nangako, I will never leave you nor forsake you. Amen. Give the Lord a clap of praise. Paano ang Pasko kung ganito ang kalagayan ng buhay? Ano ang iyong kalagayan ngayon? Kung tatanungin kita ngayon, tatanungin mo ngayon ang iyong sarili, how are you doing? You will say, no, I'm fine. It's okay. Kumusta po ang atin pong buhay? Okay lang ako. Sabi ng iba, di naman ako nag-agrabyado ng aking kapwa, di naman ako nanluluko, di naman ako naninira ng buhay ng may buhay. Seems okay lang ako, di naman ako nakakalimot sa Diyos. Kahit paminsan-minsan nagdadasal ako, di naman ako nakakalimot sa Panginoon. I'm okay. Mga kapatid, ano po ba ang kalooban ng Diyos sa iyo? Naitanong mo na po ba? Ano kaya ang plano ng Diyos sa aking buhay? Iniisip kasi natin yung atin pong mga pangangatwirang ito ay tila baga okay na sa Panginoon. Is that what the scripture says? Sa kanya pong love letter? O yung love letter ng Panginoon ang sabi niya, seek first the kingdom of God and His righteousness. And the Bible says,
and all these things shall be added unto you. Have you forgotten the first? To seek His kingdom? Or have you lost your first love sa Panginoon? Return to the Lord. Sapagkat mga kapatid, ang sannalikha, sabi po ng Biblia, nabigo at mabibigo ka lamang. Surrender your life to Christ, mga kapatid. Whoever you are, whatever your past, hindi mo pagsisisihan. At kung isusuko mo ang iyong buhay sa Panginoon, mga kapatid, anuman ang iyong katayuan, kalagayan sa buhay, magkakaroon ka ng kapayapaan, kagalakan na hindi kayang ipagkaloob ng sanlibutang ito. Hindi ng kayamanan o tagumpay, sapagkat sa presensya ng Panginoon, there is joy in the presence of God. Amen. Amen. Would you stand up please, mga kapatid? Paano ang Pasko kung ganito ang kalagayan ng buhay? I want you to listen to the last verse that I'm going to read. The Bible says, I have told you all this. Sabi ng Panginoon, hindi niya sinabing, I'm going to tell you that. No. He already tell us. The Bible says, I have told you all this so that you may have peace. You got it? That? So that you may have peace in me. Hallelujah. Kanino daw? So that you may have peace in me. Sabi ng Panginoon, bakit in your riches, in your treasures, in your husband? No. Why in me? Because you cannot give something if you do not have. You can share something only what you have. Amen. Paano ka magbibigay ng pagpapatawad sa iyong kapwa kung hindi mo mamaranasan muna ang pagpapatawad? Paano ka magbibigay? Paano mo ipadama ang pag-ibig, ang kagalakan kung hindi mo muna nararanasan? Paano ka magbibigay ng tinapay kung wala kang tinapay? Maibibigay mo lamang ang bagay na mayroon ka. At don't look for the resources. Go to the source. And that is only found in the Lord Jesus Christ. Amen. The Bible says, I have told you all this so that you may have peace in me. Here on earth, you will have many, what? Many trials and sorrows. He doesn't say you have problems, you have trials and sorrows. No, you have many sorrows. Isn't it, mga kapatid? Just open our eyes. Open your Facebook, tingnan mo ang mga news ngayon. Hindi pa ba? Yung mga pasakit natin pong pinagdaranas, hindi natin alam na tila baga wala ng katapusan. Hindi natin alam kung kailan matatapos ito. Problema sa pamilya, problema sa suliranin sa buhay, problema sa career, problema sa pag-aasawa. Yung iba gustong mag-asawa, yung gusto naman ayaw na sa asawa. Yung iba naman gustong magkaanak. Yung iba naman problema ang mga anak. Mga kapatid, sa mundong ito, sinabi na po ng Panginoong Hesus sa atin. Ang sabi niya, you will have many trials and sorrows. But listen to this verse, sabi niya, you may have peace in me. But take heart, because I have overcome the world. Hallelujah. Amen. But I have overcome the world. Kaya po mga kapatid, sinasabi ko ito sa inyo upang sa inyong pakikipag-isa sa akin. Pakikipag-isa sa akin. Ang tanong mga kapatid, nakipag-isa ka na ba kay Kristo? Kasi kahit ilang Desyembre ang dumating sa iyo, kahit maraming mga parol at mga Christmas tree, Christmas light, kung hindi ka pa nakipag-isa kay Kristo, walang Pasko. Jesus is the reason for the season. Without Christ, there is no Christ, there is no Christmas. Kaya po, don't put Xmas. Write complete. Christ. Christmas. There is Mass because of Christ. Pandaraya ni Satanas to. Tinatanggal yung Christ eh. Lahat nagkakasiyahan na.
abalang-abala. Pero yung may selebrasyon, hindi imbitado. Dito ka lang nakakita na isang selebrasyon nagkakasiyahan, wala si Kristo. Masayang nagkakainan, nagiinuman. Is there someone na nakaalala man lamang doon sa may selebrasyon, bakit mayroon tayong holiday? Bakit taon-taon ang mundo nagse-celebrate? Naitanong ba natin na pasalamatan natin siya? Ang alam kasi lang natin mga kapatid, pinanganak siya doon sa sabsaban, mga kapatid. Ang pupuntahan po niya para sa iyo at para sa akin ay doon sa cross ng Kalbaryo. At ipinagpauna niya na mga kapatid sa atin na dito sa mundong ito, sabi ng Panginoong Hesus, sinasabi ko sa inyong sinabi ko ito sa inyo upang sa inyong pakikipag-isa sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Tanungin mo yung sarili mo. Bakit pag napakaraming mga suliranin, mga problema, hindi ka rin nagkakaroon ng kapayapaan sa buhay? Pagkasolve ng isang problema, nandiyan na naman ang isa. It seems na kahit meron kang pagkain, meron kang magagandang damit, kompleto ka naman. Pero mayroong kulang sa iyong puso. Parang wala ka pa ring peace. There's always missing. Alam mo kung bakit mga kapatid? Sa puso ng tao, ang makakapuno lamang mga kapatid ay yung nagbigay ng iyong puso. Yung nagpapatibok sa iyong puso. At kung wala si Kristo sa iyong buhay mga kapatid, walang halaga ang tagumpay sa buhay. Kaya nga po ang sabi ng Panginoon, magkaroon kayo ng kapayapaan. Sa akin, sabi ng Panginoon, magdalanas kayo ng kapighatian sa sanlibutan ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. I'm asking you right now here, matibay ba ang iyong loob? O nangihina ka na? This is not the time to give up. Sabi ng iyong mga kaibigan, sabi ng iyong mga barkada, wala na, it's too late, matanda ka na. Wala na, huli na ang lahat, hindi mo na makakamit ang iyong pangarap. I have good news sa iyo mga kapatid. It's not too late. God has the final say. When God says, it's not over, it's not over. Amen. The devil is a liar. Hindi pa uli ang lahat. Come to Jesus and surrender your life. Have you come to the cross? Na-experience mo ba ang tunay na diwa ng Pasko? Gusto mo bang ma-experience mga kapatid? Sa kabila ng ating pong pinagdaraanan, ang pangako ng Panginoon, napagtagumpayan niya ng sanlibutan. Ibig sabihin, kapag tayo'y nakipag-isa sa Kanya, ngayon pa lamang, ikaw ngayon ay mananagumpay na. Kung titingnan mo ngayon ang iyong sarili ngayon, bakit ka nanunood ngayon? Bakit ka nakatayo dyan? Do you know why? Because you are an overcomer. You are a survivor. Ang dami mo nang pinagdaanan sa buhay, pero nandyan ka ngayon. Kaya sabihin mo ngayon sa iyong mga katabi, you don't know kung anong pinagdaanan ko sa buhay. You don't know kung ano pinagdaanan ko sa buhay. Kung alam lang nila kung anong yung pinagdaanan, wala ka ngayon dyan. Pero ipinapakita ng Diyos sa iyo na hindi pa siya tapos sa iyo. Mayroon pa siyang napakagandang plano na nakahanda sa iyo. Ang plano ni Satanas ay sirain, wasakin ang iyong buhay. Pero nasabi ng Biblia, but I have come to give you life. And life to the full. Abundant life. Gusto mo bang maranasan yon? Amen. Come to Jesus today. Surrender your life to Christ. Meron po sa aking nanonood ngayon na isang nanay na nagdadasal ngayon sa kanya pong anak na maaari ngayon ikaw ay nakaupo ka sa iyong sopa o nandyan ka sa iyong sala naka-headset ka. Alam mo na habang naririnig mo ang salita po ng Panginoon, hinihipo ka ng Panginoon. Alam mo na lumipas ang mga araw, buwan at taon na hindi mo talaga isinuko ang buhay mo sa Panginoon. Would you surrender your life to Christ? Na bago pumatak ang 2021 ay masabi mo nga na ang Pasko na ito na, Panginoon, I surrender my life to you. If you know na kinakausap ka ng Panginoon,
sa oras na ito. Would you pray with me? Would you close your eyes and every head bow? Pwede mong sabihin ito, idalangin mo ito na nagmumula sa puso. Sabihin mo ito, ang dalangin na ito. Ulitin mo ang panalangin na ito na sasabihin ko. Sabihin mo ito, dakilang Diyos, Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, Ama namin nasa langit, sa oras na ito, sa oras na ito, humihingi po ako ng tawad. humingi po ako ng tawad. Pinagsisisihan ko Pinagsisihan ko ang lahat ng aking ang kasalanan. lahat ng aking kasalanan. Isinusuko ko na, Panginoon, Sinusuko ko na, Panginoon, ang aking buhay sa iyo. ang aking buhay sa iyo. Ikaw nga, Panginoon, Ikaw nga, Panginoon, ay namatay sa cross ng Kalbaryo. ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Pumunta ka rito, Panginoon, Pumunta ka rito, na ipanganak ka sa sabsaban na ipanganak ka sa sabsaban. hanggang, Panginoon, sa cross. Hanggang, Panginoon, sa krus. Nagdanas ka ng hirap. Nagdanas ka ng Ang hirap. iyong dugo ay tumigis Ang iyong dugo para ay sa akin. para sa akin. Marami pong salamat Maraming pong salamat sa iyong sa pagpapatawad, iyong pagpapatawad, sa iyong pagliligtas. sa iyong pagliligtas. Simula sa araw na ito, Simula Panginoon, sa araw na ito, ang aking buhay, ang aking buhay, isinusuko ko na sa iyo. sinusuka ko na sa iyo. Ang aking katawan, Ang aking katawan, ang aking kaluluwa, ang aking kaluluwa, ang aking espiritu, ang aking espiritu, ang aking kahinaan, ang aking kahinaan, kalakasan at kalakasan pangarap. at Panginoong pangarap. Isus, Panginoong Isus, maghari ka sa aking buhay magari ka sa akin bilang aking Panginoon bilang aking at Panginoon tagapagligtas at tagapagligtas ng aking buhay. ng aking buhay. Marami pong salamat Marami pong sa kapatawaran salamat sa kapatawaran at sa pagliligtas. at sa pagligtas Sa pangalan ni Jesus. sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen and amen. Kapatid, have you prayed that simple prayer? Kahit Amen. gaano kaiksi ang panalangin na yan, kahit gaano kahina, kung ginawa mo yan na nagmumula sa puso, narinig ng Diyos ang dalangin mong yan. Kapatid, ako po'y natutuwa sapagkat yan ang pinakamagandang desisyon na ginawa mo sa iyong buhay. At yan ang pinakamagandang Pasko na dumating sa iyong buhay nang tanggapin mo si Jesus bilang iyong Panginoon tagapagligtas. Upang ikaw ay lumago sa iyong pananampalataya, umpisan mo sa pananalangin. Pagbabasa ng kanya pong salita, umpisan mo sa aklat ng John at patuloy kang na dumalo ng mga Bible study at kapag pwede na mag-church, make sure go to church at ipamalita mo ang kabutihan, ang pagliligtas na ginawa ng Diyos sa iyong mga kaibigan, lalong-lalo na sa iyong mga mahal sa buhay, and your life will never be the same again. Would you raise your hand to receive the blessings of the Lord? Now to the King of Kings and Lord of Lords, mighty God, everlasting Father and Prince of Peace. And now because you put God first place in your life and you continue to live a life worthy of the calling and obedient to His word. Right now in the name of Jesus, I speak breakthrough. I speak deliverance. Yes, Lord. I speak restoration. Amen. Favor be upon you. Yes, Lord. Healing be Praise upon God. you. Amen. In the name of Jesus. In Jesus' mighty Now I name. bless you in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen and amen. Amen. Muli po mga kapatid, maraming salamat sa inyong pagsama. Share niyo po ito sa inyong mga kaibigan. Share niyo po ang mensahe na ito. Sapagkat kung ibinabahagi po natin ang salita ng Diyos, hindi lamang tayo ang pinagpala, kundi nagiging daluyan din tayo ng pagpapala. To God be the glory at maraming pong salamat. We're praying for you. We love you. God bless. Amen.